Noong 2003 hanggang 2014 ay may 6 na sunod-sunod na pinalabas na Wrong Turn. Ang una dito ay 2003, 2007, 2009, 2011, 2012 at 2014 na talaga namang bawat labas ng movie ng mga to ay tinutukan ng mga tao. Halos lahat siguro tayo ay napanood na yung 6 na movie na to na siyang kwento ng mga taong nagpupunta, nag-hiking o nagka-camping man sa mga liblib na lugar sa Amerika, mapagubat man o mga bundok, mga lugar na walang taong nakatira. Sa kasamaang palad, gaya ng alam natin na sa liblib na lugar na yon ay may isang pamilyang nakatira na silang hindi lang pumapatay pero kumakain pa ng mga tao. Tayong mga mahihilig sa mga horror movies ay nakakahanap tayo ng kasiyahan sa panonood ng mga ganitong uri ng palabas. Kahit pakadiri yung mga to sa paniniwalang hindi naman totoo tong nangyari. Pero magbabago ang paningin nyo sa mga movie ng Wrong Turn at ng Hills Have Eyes matapos yung panoorin yung video na to. Dahil yung mismong mga palabas na yan ay kwento ng isang nakakakilabot at nakakadiring pangyayari sa Scotland, United Kingdom. Ito ay kwento ng isang pamilyang sikat noon na hindi na pinag-uusapan ngayon. Sa sobrang sikat ng kwento na to ay naisama pa ito ni Hajime Isayama sa kwento ng isang anime na Attack on Titan. Kwento ito ng mga higanting kumakain din ng mga tao. At kung kagaya kitang mahilig manood ng mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. 昔あるところに人間を食う一族がいた。お前たち巨人のことじゃないよ。人間の一族だ。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、街道を通りがかった旅人を襲っては金品を奪い、殺し、その肉を食っていたんだ。また始まったよ、分隊長の命名式。ああ、この前は何だったっけ。チカチローニとアルベルト。結果として彼らは25年にわたってそんな犯行を続けた。その間被害者は実に500人以上に上ったという。おそらくお前たちが食った人間の数より多いだろうね。また彼らは様々な食べ方を試みた。尻の肉はステーキに、もも肉は角切りにしてシチューに入れた。硬い部分の肉はミンチにしてこねて焼いた。血の塊と内臓でソーセージも作った。そう、彼らには料理という概念があったんだ。そこがお前たちとの違いだね。しかしその人食い一族はたった一つのミスから捕らえられ死刑にされた。そこはお前たちと同じだね。お前たちも人類を攻撃するというミスを犯し、そして捕らえられた。というわけで、その一族を率いた男の名前をお前たちに授けようと思う。お前がソニー、お前がビーンだ。でも安心して、私はお前たちを死刑になんてしないから。Noong mid-16th century ay nababahala yung hari ng United Kingdom noon dahil sunod-sunod yung mga report ng mga taong nawawala sa isa sa mga lugar na nasasakupan niya. Kumalat na rin ito sa capital ng Scotland na Edinburgh at ang karamihan sa mga taong nakatira dito ay nababahala na kung ano kaya ang dahilan ng pagkawala ng mga tao na yon. Noong unang taon itong nangyari ay mahigit 200 tao ang nawala na hindi na nila nalaman kung ano nangyari sa mga to o kung saan kaya ito napunta. Nung unang taon na to ang inisip ng iba na baka lumipat lang ito ng tirahan, tumakas sa dati nilang buhay. Kaso nga lang karamihan sa mga taong nawala na to ay may maayos namang trabaho, may maayos na buhay at may maayos na pamilya. Nung sumunod na taon ay ganito ulit yung nangyari, pero may mga witness na nakapagsabi na huling nakita yung mga tao na to sa Ayrshire. Kaya naman nagpakalat ng mga sundalo dito maging hanggang sa mga kalapit na lugar. Pero wala silang makitang kahina-hinala dun sa lugar na pwede makapagturo kung bakit nawawala yung mga tao dito. Maging yung ilan sa mga taong nakatira dito ay nawala na din. At nagpatuloy pa ito ng nagpatuloy ng isang buong dekada. Sa loob ng 10 taon na to ay mahigit 2,000 tao na ang nawawala. Kaya naman hindi na maiwasan ng hari ng United Kingdom na si King James VI na mabahala sa pagkawala ng mga taong nasasakupan niya.
Karamihan sa mga taong nawawala dito ay yung mga naglalakbay dun sa lugar, mga dumadaan lang. Pero karamihan nga sa mga to ay hindi na nakalalabas. May mga tao pa rin naman nakatira sa paligid nito at sabi pa nung ilan sa mga to ay hindi daw sila nababahala dahil wala naman daw sila nakikitang kakaiba dun sa lugar. Baka karamihan sa mga taong nawala na to ay nagbangka papunta sa Northern Ireland. Ang ginawa ni King James VI ay pumunta sila dun mismo sa lugar kasama yung mga sundalo niya. Nagtanong-tanong sila sa mga taong nakatira dito at kapag hindi nila nagugustuhan yung sagot o hindi sila nakukumbinse, ay dinadala nila yung mga tao na to sa Edinburgh sa harap ng napakaraming taong nakatira dito. Tatanungin nila to kung wala ba talaga silang alam sa pagkawala ng mga tao na yon. At kapag hindi sila umaamin o wala silang nabibigay na impormasyon, ay binibigti sila sa harap mismo ng napakaraming tao. Daang-daang tao ang binigti nila pag hindi umaamin yung mga to sa pag-aakalang may kilalaman sila sa pagkawala ng mga tao. Pero sa kabila ng mga to, ay patuloy pa rin at patuloy na nawawala yung mga taong dumadaan sa Ayrshire. Ang nakakatakot lang nung mga sumunod na taon na dating sa Ayrshire lang may mga nawawalang mga tao, nagsimula na rin sila makatanggap ng mga report na may nawawala na rin mga tao maging sa mga kalapit na lugar nito. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ng sumbong yung mga sundalo na may nakakita daw ng mga bungo at mga buto ng tao sa tabi ng dagat sa pagitan ng Ballantrae at Lendalfoot Village. Agad silang pumunta dun sa sinasabing lugar at dito ay nakakita sila ng daang-daang bungo at mga buto ng tao sa tabi ng dagat. Nakarating yung balita na to sa hari at inutusan silang libutin yung lugar, hulihin lahat ng mga taong nakatira dito at tanungin silang lahat. At yung ilan sa mga nahuli na to ay binigti rin at pinatay nung hindi sila kumbinsido sa mga sagot ng mga to. Sa kabila ng maraming beses na nila itong ginawa at hindi naman nakatulong. Siguro nagawa rin nila to dahil sa pressure ng mga tao sa kanila para lang may masabi na may ginagawa sila. Hanggang sa may nakita silang isang kuweba sa tabi ng dagat. Dito ay nakakita pa sila ng ilan pa mga buto. May bakas pa ito ng mga kagat at hiwa. Kaya't naisip nila na baka hayop yung may kagagawan ng pagkawala ng mga tao. Pero syempre may mga nagsasabi din na tao yung may kagagawan ng pagkawala ng mga tao na yon. Kaya naman sinubukan nilang pasukin yung kuweba na tinatawag na Benin Cave. At doon ay nakakita pa sila ng ilan pang mga buto. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng mga sundalo, naisip nila masyadong malalim yung kuweba. Malabong may hayop o taong tumira dito, kaya't bumalik na sila palabas. Bukod pa dito, pag nag-high tide yung tubig ng dagat, natatakpan ng tubig yung pintuan ng kuweba kaya't malabo talagang may nakatira dito. Hindi na nila nireport na may mga bungo silang nakita dun sa loob sa pag-iisip na hindi naman to makakatulong. Lingid sa kaalaman ng ilang sundalo na yon, kung naglakad pa sila ng ilang metro sa kalaliman ng kuweba, ay baka hindi na sila nakalabas dito. Nagpatuloy yung ganitong sitwasyon sa parte na to ng Scotland sa loob ng 2.5 dekada o 25 taon. Karamihan sa mga tao na tong nawala ay mga nakikidaan lang at dahil nga sa mga nakalipas na dekada ay halos wala nang nakatira dun sa lugar. Yung mga taong walang permanenteng bahay ay silang tumira sa Ayrshire. Karamihan sa mga bahay na naiwan dito ay siyang ginamit nila bilang bahay. At karamihan nga sa mga tao na to ay sila ding mga nawala. Hindi sila masyadong pinagtuunan ng otoridad noon dahil nga maikukumpara sila sa panahon natin na kung tawagin ay squatter na silang mga nagsilipatan dun sa lugar ng basta-basta. Kaya naman kung anumang mangyari sa kanila ay kasalanan na nila yon. Hanggang sa nakasanayan na lang iwasan yung Ayrshire ng mga tao dahil nga mukhang may mga tao o halimaw na pumapatay dito na siyang nagiging dahilan ng mga pagkawala ng daang-daang tao taon-taon. Hanggang sa isang araw noong 1593 ay may mayamang mag-asawang naglalakbay sa isang maliit na bayan sa lugar na tinatawag nga na Ayrshire. Yung daan na yon ay siyang ginagamit na nga ng mga tao para tumawid sa kabilang bayan dahil iniiwasan na nga nila yung main road sa lugar dahil nga sa mga kwento-kwentong maraming nawawalang mga tao dito. Sa gulat ng lalaki na pangalanan na lang natin na Albert ay bigla na lang may sumugod sa kanilang maliliit at may mga kakaibang mukhang mga tao at nagsimula sila nitong atakihin. Si Albert ay sanay sa pakikipaglaban, meron siyang dalang espada noon, baril at kutsilyo, kaya naman nadepensahan niya yung sarili niya. Ang kaso nga lang, nung nilingon niya yung asawa niya ilang segundo pa lang ang nakakalipas, ay wala na ito sa kabayo niya kundi nakahiga na dun sa lupa at hiwa-hiwalay na yung katawan nito. At patuloy pa rin itong pinagtatataga ng maliliit na tao na to habang tumatawa pa at gumagawa ng kakaibang mga tunog.
Sa sobrang takot niya dun sa nakita niya ay nagmadali siyang tumakas ng lugar hanggang sa nakarating siya dun sa sumunod na bayan kung saan siya nakahingi ng tulong. Mahigit 20 tao ang kasama ni Albert na bumalik dun sa lugar kung saan sila inatake. Dito ay naabutan pa nila yung maliliit na tao na to na parang nag-aantay pa ng mga taong dadaan. Pinaputukan nila to ng baril at hinahabol nila at nagtakbuhan naman yung mga to papalayo. At dito ay naiwan nga nung mga to yung luray-luray na katawan na asawa ni Albert. Hindi nila alam kung anong uri ng tao ba yung nakalaban nila, pero nung oras na yon isa lang ang natitiyak nila, na yung mga maliliit at pangit na mga tao na yon ang dahilan ng pagkawala ng libu-libong tao na dumadaan sa lugar na yon. Agad silang umalis at naglakbay papunta sa pinakamalaking syudad sa Scotland, lugar na tinatawag na Glasgow. At dito ay nakausap nila yung mga chief magistrate o mga mahistrado na nakikinig sa mga sumbong ng mga nasasakupan nilang lugar. At ang isa sa mga mahistrado dito ay si Matthew Stewart, na siyang matapos niyang marinig yung sumbong na to ay siyang nagbalita sa hari na si King James VI. At yung hari nila mismo ang personal na pumunta sa Ayrshire kasama yung mahigit sa 400 nilang sundalo para hanapin yung maliliit na tao na to na silang umatake kay Albert at sa asawa niya. Makalipas ang ilang araw na paghahanap sa kabila ng napakarami nila, ay hindi nila mahanap kung saan nagtago o kung saan namamahay yung mga maliliit na tao na yon. Hanggang sa nagsama na sila ng mga bloodhounds o mga asong pwedeng tumulong sa kanilang maghanap sa amoy ng mga to. At hanggang yung mga aso na to ay dinala silang lahat sa bunganga ng isang kuweba sa tabi ng dagat na tinatawag na Bennen Cave. Kuwebang minsan ang pinasok ng ilan sa mga sundalo nila, pero wala daw silang nakitang mga tao dito. Naghanda na silang lahat ng mga ilawan nila para pasukin yung kuweba na yon na may mahigit sa 2 kilometro ang lalim. Pumasok lahat ng mga sundalong kasama nila at makalipas ang ilang minutong mga paglalakad sa kalaliman ng kuweba na yon ay nakakita sila ng napakarami mga taong naninirahan sa loob nito. Nag-akmang lalaban yung maliliit na tao na to, pero dahil sa dami na rin ng mga sundalo ay na-corner din sila kaagad at isa-isa silang inilabas nung kuweba. At sa loob ng kuweba na yon ay kakilakilabot yung mga bagay na nakita nila. Dito ay may mga patay na taong nakasabit, wala nang mga laman loob. Nakakita rin sila dito ng mga drum na may laman ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao na binababad sa suka at sa alak, na para bang pine-preserve nila yung mga laman na yon para kainin sa mga susunod na araw. Sa isang parte naman ng kuweba ay may tumpok ng mga buto ng tao. Sa kabilang banda naman ay isang tumpok ng mga gamit ng mga biktima nila. At dito ay nalaman na nga nila kung ano yung kalunos-lunos na sinapit ng mga taong nawala sa lugar na yon. Dinala nila lahat yung mga maliliit na tao na to na may mga kakaibang hugis ng muka na kung tawagin sa panahon natin, mga taong may genetic disorder. Dinala silang lahat sa capital ng Scotland, lugar na tinatawag na Edinburgh, at dito hinarap sila sa mga taong nakatira dito. Lahat sila ay gulat na gulat sa mga itsura ng mga tao na maliliit na yon, na sila palang mga dahilan sa pagkawala ng mahigit 5,000 tao dun sa lugar. Bago natin pag-usapan kung anong parusa ang sinapit nila, ay dapat muna nating malaman kung paano, kung sino sila, bakit nila to nagawa, at kung paano sila nagsimula, para mas lalo pa natin maintindihan yung buong kwento. Noong 1530 ay pinanganak si Alexander Bean sa isang maliit na bayan sa Scotland. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng pamilya nila, habang yung tatay niya naman ay nagtatrabaho bilang ditch digger, na silang mga naguhukay ng lupa na siyang pwedeng pagtaniman, paggawa ng kalsada o paggawa ng mga bakod o mga bahay. Ito rin sana yung uri ng trabaho gusto ng mga magulang ni Alexander na matutunan niya. Pero si Alexander ayaw niya ng ganitong uri ng trabaho dahil masyado daw nakakapagod. Pero palagi siyang pinipilit ng tatay niya sumama sa trabaho para tulungan siya. At hanggang nung nag-20 anyos na siya, at dahil hindi niya na rin matiis yung ganung uri ng buhay, ay lumaya siya sa kanila. Nagpalipat-lipat siya ng lugar hanggang sa nakilala niya si Agnes Douglas, na siyang kinikilala naman sa lugar nito bilang mangkukulam. Pero si Alexander ay mas nakita niya yung magandang pag-uugali nito ni Agnes, kaya naman isinama niya ito sa paglalakbay at sila nagpalipat-lipat ng bahay hanggang sa kung saan man sila mapunta. Namumuhay sila sa pangangaso, pangunguha ng prutas. Binibenta rin nila yung ilan sa mga to na siyang ginagamit nila sa araw-araw nilang pamumuhay. Hanggang sa dumating na yung panahon na halos wala na sila makain at nakakita sila ng isang babae naglalakbay mag-isa na siyang hinarang nila. Kinuha nila yung mga gamit at pinatay din nila to. Makalipas ang ilang araw ay may mga sundalong nakakita sa bangkay ng babae, at dahil natatakot sila na baka mahuli sila, ay nagpakalayo-layo sila ng tirahan hanggang sa nakarating sila
sa Ayrshire. Dito ay nakakita sila ng isang malaking kuweba sa tabi ng dagat na mukhang walang mga taong pumupunta. At yung kuweba na nga na yun ay ang kuwebang tinatawag na Benen Cave. Dito sila nagsimulang manirahan hanggang sa nagkaanak sila ng dalawa. Dito ay namuhay sila ulit ng simple sa pangingisda, pangangaso, panguha ng mga prutas at gulay. At dahil meron na nga silang mga anak ay hindi maiwasan na dumadating yung panahon na walang-wala na talaga silang makain. At dito na nga nila naisip na bumalik sa dati nilang gawain na mangharang ng mga manlalakbay, kunin yung mga gamit nito para may magamit sila sa araw-araw nilang pamumuhay. At ganito na nga yung ginawa nila. Nung nakakita sila ng mag-asawa naglalakbay malapit dun sa kuweba, ay hinarang nila to, kinuha nila yung mga gamit, pero dahil lumaban yung mga to ay napatay nila yung dalawa. Sa takot na baka makita na naman ng mga sundalo yung mga bangkay, ay dinala nila to sa bahay nila sa kailaliman ng Benen Cave, kung nasaan yung dalawa nilang anak. At dito na nga rin nila napagdesisyonan na kainin na rin yung katawan ng mga taong biktima nila. Bukod sa makakaraos sila sa pagkain, hindi na nila kailangan lumabas para mamili. Bukod pa rito, maitatago pa yung mga ebidensya. Nung umpisa ay nahihirapan silang sikmurain to, pero makalipas ang ilang araw, ilang linggo, hanggang sa ilang buwan, ay nasanay na sila sa lasa ng karne ng tao. Patuloy at patuloy nila itong ginagawa. Nangaharang sila ng mga taong naglalakbay. Papatayin nila yung mga to, kukunin lahat ng mga gamit, dadalhin dun sa kuweba na bahay nila, chachap-chapin dito yung katawan, at dito ay gagawa sila ng iba't ibang uri ng ulam. Yung mga gamit ng mga biktima nila ay hindi na nila binibenta dahil yung mga biktima na nila mismo yung kinakain nila. Dito ay natutunan na rin nila mag-preserve ng pagkain na kapag hindi nila naubos yung karne ng mga tao, ay binababad nila to sa suka at sa alak para ito rin yung makain nila sa mga susunod na araw at hindi masira yung mga karne. Sa makalipas na mga taon na ganito yung uri ng pamumuhay ng mag-asawa, nagkaroon sila ng 6 na anak na babae at 8 anak na lalaki. Binuo at pinalaki nila yung pamilya na to sa loob mismo ng Benen Cave. Nang pinapakain nila sa mga anak nila ay ang mga karne ng mga taong nabibiktima nila. Sinanay rin nila yung mga anak nilang lalaki na kung minsan ay sumasama na yung mga to para mang-ambush na mga taong dumadaan dun sa lugar, na kung saan natuto na rin silang gumawa ng ilan sa mga patibong na siyang sanhi ng pagkamatay ng maraming taong dumadaan dito. Yung 6 nilang anak na babae at 8 nilang anak na lalaki ay sila rin mismo mga nagsipag-asawahan, na kung saan nagkaroon sila ng 14 na apong babae at 18 apong lalaki. Nagsimula yung pamilya na to kay Agnes lang at kay Alexander, at lumipas lang ang halos 30 taon ay umabot sa 48 ang naging bilang nila. Hanggang sa pati yung mga kaapu-apuhan nila ay sumasama na sa pag-ambush sa mga dumadaan sa Ayrshire. At hanggang sa dumating na nga yung araw noong 1593, nung sinugod nila si Albert pati yung asawa nito, kung saan nagkaroon sila ng isang beses na pagkakamali dahil hindi nila inasahan na meron palang dalang barel itong si Albert, na siyang nakapagsumbong sa ilang mga tao dun sa lugar, na kung saan sinugod sila ng mga to, kung saan naiwan nga nila yung ilan sa mga parte ng katawan ng asawa ni Albert. Ang naiuwi lang nila noon ay yung 2 paa nito. Hanggang sa lumipas yung ilang mga araw ay napasok na nga sila ng mga sundalo dun sa kuweba. Sinubukan nilang lumaban para sana mapuwersang palabasin itong mga sundalo dun sa kuweba, pero dahil sa sobrang dami ng mga to, mahahaba yung espada at may mga baril pa, ay napilitan silang sumuko. Hindi alam ng mga anak ni Alexander pati ng mga apo niya kung ano nangyayari at kung bakit sila hinuhuli. Dahil nga lumaki yung mga to doon sa kuweba ay hindi nila alam kung anong buhay sa labas. Dinala silang lahat sa Edinburgh. Hinarap sila sa mga tao dito kung saan nga nila nalaman kung ano naging buhay ni Alexander at ni Agnes at kung paano silang namuhay sa loob ng 25 taon doon sa kuweba. Dahil sa sobrang lala nung krimen na nagawa ng pamilya ni Alexander ay hindi na sila pinadaan sa hurado o pinadaan pa sa kahit anong proseso ng batas. Ang ginawa sa kanila ay pinaghiwalay yung lalaki at babae. Yung mga babae ay tinali dun sa gitna ng syudad. Yung mga lalaki naman ay pinutulan ng 2 kamay at ng 2 paa, bawat isa sa kanila, hanggang sa maubusan sila ng dugo at mawalan ng buhay. Nangyari ito sa harap mismo ng mga babae ng pamilya nila. Pagkatapos mamatay ng lahat ng mga lalaki na to, yung mga babae naman ay sinunog ng buhay hanggang sa bawian ng buhay bawat isa sa kanila hanggang sa pinakabata at pinakamatanda. Wala silang tinira kahit pa yung ilang taong gulang na bata dahil ayaw na daw nilang maulit yung ganitong uri ng pangyayari sa kasaysayan ng lugar. At dito na nga nila naputol yung angkan na Alexander Bean o mas kilala
na Sonny Bean. Yung pangalan niyang Alexander ay pinalitan ng bansag na Sonny na ang ibig sabihin ay lalaking nakatira sa Scotland. At dito na rin nabansagan yung pamilya ni Alexander na Sonny Bean Clan, na siyang buhay na pinagkuhaan ng mga palabas na Wrong Turn at Hills Have Eyes. Ngayong nalaman na natin na hango sa totoong pangyayari yung mga palabas na to, masasabi pa rin kaya natin na maganda yung kwento. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.